parang yun yung gusto ko eh. Gusto ko yung mag-iwan ng mga quotables. Gagawa ng ganun hanggang sa makabuo yung mga apo ng Bible. Joke. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. Linya Show. Listen up, yo. The Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Yo, check. Welcome sa panibagong episode ng Bara-Bara, hatid ng Linya at ng Flip Top Battle League. Sa special collab series na to, makakausap natin ng iba't ibang Filipino battle MCs and Pinoy hip-hop personalities. Sa mga nakikinig ngayon at di pa naka-follow sa Spotify, follow kayo sa YouTube, subscribe. At ang kasama natin ngayon, sa kaliwa ko, isang battle MC, isa sa mga pinaka-kinakatakutang kalaban sa entablado. Dahil sa kanyang pagkahalimaw, no? Sa intricate bars, sa matinding rhyme scheme, sa hayop na delivery, kakaibang angle, sa overall presence na parang susukluban ka ng kadiliman. No? Mula Quezon City pa, para sa inyo mag-ingay, para kay Sayad. Yo, check. Kumusta, men? Ayos lang, normal lang lahat. Normal lang lahat. Ayun yata, anong gusto kong tanungin, anong best na itawag ko sa'yo? Bari na lang. Bari na lang. So, kumusta ka ngayong araw, Bari? Anong meron ngayong araw sa'yo? Ayos lang, walang kakaiba. Parang ito yung kakaibang Ito na yung kakaiba. activity ngayong araw. Pero ano nga bang itsura ng typical na araw mo? Nagulat ako sa tanong. Normal na araw ng siguro ng mga nasa edad ko. Gigising, mag-aasikaso, tapos pahinga konti, mag-aasikaso. Hanggang matapos yung araw, parang kailangan siguraduhin kung okay yung mga kailangan kong gawin tsaka yung mga tao sa paligid ko. Okay, sige. Pero yun, no, gusto ko na kagad to get it out of the way, yung pangalan na Sayad, no, paano nga ba saan ang galing yung pangalan na Sayad, paano nabuo, and ano yung konsepto mo sa likod ng pangalan na yan? Baka mag-iba yung sagot ko sa dating interview. Okay, sige, nag-evolve na. Iba na. Ay, hindi. Marami akong ginamit na pangalan dati. So, pag sasali kami ng rap competition, madalas may kapareho. So, ayun, papalit-palit hanggang sa medyo yung nag-stick yung Sayad. Tapos ano naman yan, parang nakuha ko siya sa hook ng kanta ng Domination album ata ni Hijack. Hindi ata pala. Ni Hijack Black 9 yung Wangbu, parang yan. Ayun, parang Sayad, pwede kong sabihin. Medyo may kalayaan na sabihin kung anong gustong sabihin. Tsaka at the same time, pwede ko ring kontrahin yung sarili ko. Ganito yung sinasabi ko dati. Tapos, nag-iba yung pananaw ko. Parang medyo lusot. Or kung di man lumusot, basta yun. So, yung kalayaan at saka pwedeng mag-iba-iba. And medyo gano'n naman ng tao, no? Parang pwedeng ganito ngayon, mag-iba, susunod, gano'n. Pero yung, style lang ba yung, dalawa hindi niya? Para maging unique lang rin sa... Gets. para pag sinearch siya. Hindi, Tsaka uso ata dati yun eh. Uso. Hijack nga, dalawa yung K, tama ba? Ata, oo. Hijack, mga ganun. Pati may letter Z sa pangalan nata dati. Uso eh. Muntikan ka na bang maging Zayad? Naisip ko rin, pero pangit. Anyway, sige, konting background lang check, no, Bari. Saka nga ba pinanganak at saka lumaki? Pinanganak ako sa Mandaluyong. Tapos lumaki ako dito rin sa Quezon City. Tapos high school, lumipat kami ng Laguna. Tapos bumalik ako ng QC. So yun, may halong Laguna rin. Pero parents ko sa Laguna, so madalas din talaga ako rin. Okay. Sa Mandaluyong, saan ka sa Mandaluyong? Hindi, doon lang ako pinanganak. Place of birth. Okay. Nandun lang yung hospital. Parang sakto rin Sayad sa Mandaluyong. Hindi ko alam kung may connection, pero pwede rin siguro. Pero sa Mandaluyong ka pinanganak. Wala lang, nandun kasi ako ngayon sa Mandaluyong. And then, QC, dito naman
Sa Anonas ba? Anonas, Tama? Anonas. Anonas talaga. Sa QC. So, dito ka na lumaki. And then, Palagu, Laguna. Saan naman sa Laguna? Calamba tsaka Los Baños. Okay. So, sige, yun ang perspective mo. No? So, kumusta naman sa bahay ninyo noon? I mean, paano yung siguro konting picture sa growing up, years mo? Ano ba? Normal lang, walang kakaiba eh. Parang marami kami magkakapatid kaya yun, medyo struggle. Pero ayos lang naman. Tapos normal na buhay lang nung bata nun, siguro. And nga parang alam ko rin na si isang battle MC rin yung utol mo, si Notorious, tama ba? Si Billy. Okay. Nauna ba siya sa'yo o sabay kayong pumasok ng flip top no? Ako ata. Hindi, ako muna. Ako talaga. Ako. Tapos yun, sumunod siya. And then parang sinong nag-influence kanino? Ako siguro naka-impluwensya sa kanila. So hindi lang yung isang utol mo ang Meron pang isa na hip-hop din eh. So, ayun, parang siya, si Billy yung nag-rap. Okay. Sige, tatawid ko na to Paano ka napasok sa hip-hop? Parang ano yung nag-influensya sa yung sa ganitong music, ganitong kultura? Ano ba yung saan natin simulan? So, paano ako nagsimulang makinig? Siguro, meron ka ba naalalang moment na tumatak sa'yo na okay, nung napakinggan ko tong artist na to, Hinanap ko. Hinanap mo. Ganun. Nung bata ako, nandun ako sa bahay ng tita ko sa Los Baños. Tapos parang naglalaro lang ako sa labas. Tapos yung isang kasambahay nila ron nagpapatugtog. Parang nabisit ako kasi ang drama. Parang ang drama nung pinatutugtog niya. Tapos biglang nagmura na, putang ina, hindi yan yung nakikita ko! Bigla nag-rap. Oblax yun. Wow. Bigla siya nag-rap. Biglang, nung bata ako, parang hindi pa naman ganun katanggap yung nagmumura o nakakarinig ka ng mura sa TV o sa radyo. So medyo, na ano ka? ano yun? Ano nangyari? Tapos, nung time na yun, hinanap ko na kung saan, tsaka kung paano. So, ayun. Doon ko na-discover yung mga Ghetto Dogs, Death Threat, yung mga unang batch ng Donggalo Records. Tapos, ayun. Doon na, nakikinig lang ako na nakikinig. Tapos, nag-transition sa parang gusto ko na ring mag-rap. Pwede ata. Baka pwede. Kasi, nagkaroon ata ng time na nag-announce ng Rap Olympics sa dyaryo. Mahilig ako magbasa rin ng dyaryo, yung mga agagawan sa dyaryo ng bata ako. Hindi yung bastos, yung mga kaberde. yung mga disclaimer. walang internet meron ata, may internet na ata doon, pero hirap. Hindi siya kasing advanced nung ngayon. So, nakita ko nag-announce ng Philippine Rap Olympics. So, yun, sinubukan ko. Hindi ko sinubukan sumali, pero meron palang ganitong nangyayari. So, may mga rap competitions pala na nangyayari. So, yun, doon ako nagsimulang sumubok gumawa ng kanta. Nauna yung kanta. Kanta muna. Kesa sa battle rap. Oo naman. Oo. Siyempre kanta muna. Pero yun curious ako sa paano mo nasabi sa sarili mo na parang pwedeng mag-rap. Parang habang nakikinig ka, sinasabayan mo, nagme-memorize ka, or parang na rin ba? Parang nagsusulat ka na rin, and then applicable yung sulat ko sa rap Hindi ata ganun Parang paano? Ang hirap ng tanong. Inaalala ko, saglit lang. Ulitin ko, kasi curious ako kasi parang syempre, kunyari ako, mahilig akong makinig ng rap. Na-enjoy ko siya. Nagme-memorize din ako. Pero para tawirin ko to, parang kaya ko na ako. Ano yung mga nagpakumbinsi sa'yo nun? Na ikaw mismo, may tono ka, may writing capability ka,
Parang ganun. Hindi ko pa alam yun. Hindi ko pa alam na... Hindi ko nga alam yung basics eh. Parang kailangan ko lang maggumawa ng mga pangungusap na tugma-tugma yung dulo. Tapos ipasok sa beat. Parang yun yung simula. Pero yung pinaka nag-convince nga sa akin, yung na-discover ko na merong mga competitions, parang mga rap competitions. Tapos nung time na yun, siguro teenager ako, di ba naghahanap, kadalasan teenager naghahanap ng mga gagawin, ng direksyon sa buhay. Tapos may ganun. So yun, sinubukan ko lang rin. Tsaka siguro nung panahon na yun, ano rin eh, marami rin nakakaisip na naisip ko eh, gawin natin to, gawin natin yan. So yung factor din nung may competition, no? Meron palang ganito. And pwede palang mag-compete. Ganun. Yun ang nagdala rin sa'yo. Konting balik, no? Sa eskwela ka mo, no? Tapos teenager ka niyan. Anong character mo sa eskwela, sa classroom? Ako siguro medyo nung time ko parang bago lang yung PlayStation 1. Medyo nerd ako nung elementary. Tapos pagdating nung high school, medyo naobliga akong gumenggeng para mag-survive. Parang kailangan sa sitwasyon ko, kailangan akong pumasok doon. Tapos, ayun, kaya merong mixture ng ganun siguro. So, parang, marami ring nangyayari sa labas ng classroom, no? At sa labas, no, may mga grupo ka ganyan, na napagrupo ka rin ganyan. Parang para magkaroon ka nung sa napasok ako sa school, nung high school, parang kailangan hindi ko siya ginawa, kakainin rin ako ng mga to. Kumbaga, ayokong pumunta ron. Ang mahirap sa sitwasyon ko nung high school, parang galing akong QC kasi. Tapos lumipat ako bigla ng Laguna. So wala akong masyadong kakilala. So yun, dun pumunta sa direksyon na rin siguro. Okay. And ano ba yun? So bago ka, nung pumasok ka dyan, hip-hop ka na, yun na yung interest mo, no? And then... Hindi pa. Okay. Hati pa. Okay. Parang mas, nung high school, dun lang naging buo. Okay. And mga hip-hop din yung nakasama mo sa mga grupo? Kaya oo, panahon ng panahon ng ng gangland, yung mga gangsta movies. So, yun. Kaya ganun. Okay. Gets. So, nabanggit mo naman na kanina yung ilang mga, pinapakinggan mo. No, mas parang hardcore hip-hop ba? Yun ba yung category nila? And mas direction niya ng ganyan. Yung medyo parang parang hardcore rap. Tapos, Tagalog. Mas trip ko na. Nagbibili rin akong tapes na western. Pero mas trip ko yung Tagalog. Mas buo mas na-absorb ko. Pero... so rekta kang Tagalog. Dumaan ka rin naman sa mga ilang western and then parang kasing sabi mo, simula pa lang nung namulat ka, Tagalog na yun na pakinggan mo. So simula nun, nagtuloy-tuloy ka ng Tagalog rap. Paano ba? Hindi, sinubukan ko rin, kung ang tanong mo ay Tagalog lang talaga yung rinarap ko noon, sinubukan ko rin gumawa ng English, pero parang mas komportable ako sa Tagalog, kaya doon ako nagstay. Okay. Sige. Sa sulat naman, paano nahubog yung pagsusulat mo ng rap? Parang galing din nga ba sa impluwensya ng mga napapakinggan mong mga kanta? Or sabi mo kanina nagbabasa ka rin ng mga dyaryo, ganyan. Parang paano nahubog yung pagsusulat mo ng Tagalog? Pagsusulat, kasi sa simula naman talaga, subukan mo lang imitate din yung mga naririnig mo . So, ganun ako dati. So, gusto ko lang maging ganito.
or gusto kong magtunog Tupac o tunog Eminem or Bone Thugs, parang gano'n. Yun kasi yung yung kasi yung laging napakikinggan o laging nasa TV, radyo, parang yan. Tapos yung transformation siguro nagsimula nung nakasama ko yan sila Batas, tsaka yan mga Murder Death Kill. Yung na yun, Flip Top, parang yun yung transition. Flip Top, kung mapapansin nyo, parang sumasabay lang rin ako sa kung ano yung ginagawa ng mga MC o nung paborito kong MCs dati na nauna sa akin sa eksena. Tapos biglang daan-dahang nagbago. So yun, nagsuggest sa akin ng mga kanta sila Bata, sila Apok. Pinakinggan ko daan-dahan, parang ang unang pinakikinggan ko pa yung mga may magagandang beats lang kasi nasanay ako sa pang mainstream na tugtog. Tapos ayun, biglang tinuloy-tuloy ko lang yung pakikinig, biglang napunta na ako sa stage na tangina, naisip niya to. Sana ako nalang nakaisip nun. Or paano niya naisip yun? Paano niya nabuo yung ganong idea? Paano niya napagtugma yung ganon kaomplikadong idea? So, ayun. Doon ko sinubukang gumawa rin ng mga mapapaisip ka na linya or mga linya na pwedeng hindi mo makuha ngayon pero after kung gaano katagal, biglang yung pala ibig sabihin. So yun yung naging direction or yung pinuntahan. Okay. So laking impluwensya rin ng mga naging kagrupo mo sa mga pinapakinggan mo. Totoo yun. Feeling ko sinuwerte ako na napunta ako doon sa bilog na yun. Yun yung kung may luck factor, parang doon pumasok yung luck factor na pumayag silang katambay ako. Or in-invite nila akong makitambay sa kanila. Oo. So paano nga ba? Paano naman yung pasok nun? Sige, muna. So nahilig ka sa hip-hop, napasama ka sa mga grupo. Paano naman yung pasok mo sa Flip Top? Yan. Teka, lalahanin ko. Hindi. So, 15 years, So, oo nga, no? Ganun na nga katagal. Parang kailan lang. Pero so, may time na tumigil na ako mag-rap. Mag-opisina na lang ako. Parang, okay yung kinikita ko sa opisina eh. Puyat nga lang ako lagi. Pero okay. So, parang yung mga gumagawa ng beat para sa akin dati, lumayo rin, kumbaga napunta rin sa malayo, lumipat ng Pampanga si Kuya Kape. So wala akong masyadong contacts. Uso naman yung download ng beat nung time na yun, pero malaki rin kasi yung advantage kapag original yung beat mo nung uso yung mga mga remix. So tumigil na ako mag-rap. Nakikinig na lang ako, tapos nanonood na lang rin ako ng Flip Top. Tapos bigla naglabas ng poster yung Flip Top, may tryouts sa Freedom Bar sa Anonas. Lumapit na sa'yo. Yun nga, yun. So, ayun, parang pwede ko naman subukan uli. Di subukan natin uli. So, doon nagsimula. Pero sabi mo, music muna talaga yung pinasok mo. Nakikinig ka, nagsusulat ka na, and then battle rap naman. So prior to Flip Top ba, may battle rap ka na rin, experience? O yun yung unang sabak mo sa format na to? Sumasali rin ako sa mga freestyle events, freestyle contest. Parang marami ring MCs ng Flip Top. Ngayon kilala ko na dati bago pa nagka-Flip Top dahil nakakasalamuha ako na sila rin sa mga event na yun. Pero ayun, sakto lang. Hindi rin naman ako ganun kasi gagaling mag-freestyle nun. So mas bumagay din sa'yo yung format ng battle rap na written. Sakto lang. Parang hindi ko masasabing bumagay pero nagawa ko parang gumana. Mas gumana kaysa bumagay siguro.
Gumana. Nung tinry mo, gumana. So simula nun, wala na. No turning back na. Parang pagpasok mo sa flip top. Parang ano ba, yung pakiramdam mo ba? Lalo mong nakita yung mga katulad mo. Parang ganun. Parang dami pala natin. Ganun. Katulad ko, natutuwa ako pag nakita ko ng katulad ko. Pero kung ang tinutukoy mo ay mga rapper din, mas lumawak yung mas lumawak yung network, yung mga kakilala, mga invites nung nakapasok sa flip top. And then yung i-connect ko lang dun sa sabi mo na nakilala mo na yung murder death kill. Agad-agad ba yun nung pagpasok mo sa flip top na nakilala mo na sila and then napagrupo ka na agad sa kanila? Tambay lang noon. So, nakakatambay ko Ampon tsaka Murder Death Kill. In-invite kami minsan si Arik, minsan si Camel Toe. Camel Toe. Classic. Tambay sila sa malapit. So, ayun, pupunta ako. Tapos, nung una, medyo, syempre, sanay ako dun sa nakasanayan ko kumbaga. Tapos parang hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi nila. Hindi ko nagigets parang ano ba yun? Bakit sinasuggest mo sa akin tong kantang to na pakinggan ko? So ayun, nung una ganun, syempre. Tapos ayun, dahan-dahan na naiintindihan ko na. Tangina pala. So ayun, dun ano ba yung tanong mo kung muna? Parang tambay-tambay lang muna and then saka mas naging formal na grupo na, no? Hindi, grupo na ata sila. Hindi ko naman sila naging kagrupo. Nakakatambay ko lang. Nakakatambay sila, lang. Ang kagrupo nila nun, sila Plasma. Yun. Plasma. Aklas ba? Aklas. APOC. Hindi ka pala nga MDK, ano? Sila yun. APOC. Ampon, Pero hindi ata kasama sa APOC sa mga tambay. No? Nakilala ko sa APOC sa Campo Terrorismo. Ayun. Tapos, yun, napasok ako ng kampo, kumbaga, nag-message hindi ko malala kung si APOC o si Batas yung nag-message sa akin Tapos yun, game agad. Yun yung una mong rap group, kampo? Sa flip top. Sa flip top, okay. And sino-sino nga ulit kayo niya na nasa flip top? Si Batas, si APOC? Si Batas, si Dicta, si APOC. Okay. And parang may similarity rin kasi yung atake niya, no? Sa kampo. Oo. Parang medyo ganun. Hindi, parang yun talaga yung direksyon ng kampo Kailangan ganun. Kailangan. Time na yun. Pag hindi ganun, out. Wala yung ganun. So, kampo. And then, ayan. So, parang nagtuloy-tuloy ka na sa flip top. May sarili ka ring mga grupo, no? Pero ako lang, may no? Parang, syempre, habang tumatagal ka sa liga, na-associate ka with horrorcore, or parang yung rage, ganyan. Yung character na yun. No? May mga hirit nun yung mga kabattle mo na galit ka raw sa jokes, sa humor, sa comedy. Hindi ko alam po saan nanggaling. So, tatanungin ko pa naman kung totoo ba yun. Yung galit sa jokes? Oo, galit. Hindi, sobrang fan nga ako ng yung mga komedyante, yun ang totoo. Siguro na misinterpret nila yung yun, parang may pag wala akong maisip na opener, parang komedyante na naman, pero ang totoo, parang iniinsulto ko lang yung kalaban ko noon dahil hindi naman talaga komedyante yung kalaban ko. Yun lang yung point ko. Pero hindi insulto pala yung komedyante. Hindi dahil sa hindi dahil sa ayoko ng komedyante. O galit ako sa komedyante. Hindi ko alam kung paano nila nabuo yun. Bakit sila nag-iisip ng gano'n? Dahil ang hirap mag-isip ng joke Parang Tapos nagagawa nila ng solid sa harap pa ng maraming tao. So, sobrang sobrang solid nun. So, for the record na, hindi galit si Sayed sa comedy. Baka magagalit pa lang. Magagalit pa lang sa comedy. Teka. Sige, mababalikan natin. Pero napapansin ko nga. Kasi di ba hinihiritan ka nga na, sinasabihan ka ng MCs na galit ka sa comedy, pero grabe ka daw tumawa pag nasa battle. So, nung Ahon 15, alala ko kasi, nandun kami. Sinala din. Tapos,
Isa ka sa tawang-tawa sa mga battle doon. Lakas na tawa mo. Dumadagon doon. Sorry. Na-istorbo ba yung experience nyo? Naka-apekto ba siya? Patawarin niyo ako. Kasi may mga reference din sa'yo na babanggit ka eh. Kaya natatawa ka eh, di ba? Ngayon. Pero na-enjoy mo ang comedy. Sobra. Oo. So kanino ka pinaka natatawang MC? Ngayon, Jonas siguro. Yun yung unang pumasok sa isip ko. Grabe talaga. Sobrang, kahit di nakakatawa pa rin eh. Basta siya nagsabi. Oo, grabe no. Nasa confidence, nasa delivery. No? Tapos, yun yung pinagkwentuhan namin ni Arik na grabe yung ginawa niya nung sa ahon. Parang nahigop niya talaga lahat ng enerhiya ng mga tao, katatawa. Tapos kalaban niya pa yung isa sa mga pinakaseryoso si Sendlock. Kaya sobrang galing nila pareho kasi... Natatawa niya si Sendlock nun diba? Yan yun. Yung nagpanalo sa kanya. Parang pag tumawa ka, talo ka. Parang ang hirap nun nila, siguro katapat, ikaw yung kalaban. Alam mo na nga na nakakatawa eh. So ikaw, paano mo napipigilan yan? May kalabang ako komedyante. Hindi ko nilalabanan. Tumatawa rin talaga ako. Hindi na para labanan yun. Parang Pero hindi ba sign of yun? Weakness yun na... Pwede siyang tignan ng mga tower ng judges na sign of weakness. Pero di weakness siya. Ano naman? Di ganun, okay lang. Kesa magmukha ka ring ewan. Alam mo na nakakatawa, tapos galit ka pa. Hindi ko nakakatawa naman talaga. Bakit pipigilin mo yung sarili mo para mukha kang bad boy? Diba? Mature na tayo dito, guys. Tumanda na 15 years na wala nang pigil-pigil kung ano yung totoong nakakatawa. Pero kabaliktaran naman, kung nagigets ko kung ano yung nakakapagpatawa sa'yo, sinong tipong MC nakakapagpatawa sa'yo, meron din bang nakakapagpagalit naman sa'yo sa battle? Hirap ng tanong mo. Pero meron din syempre. Yung pag dinadamay nang dadamay na ng hindi naman dapat idamay. So medyo nainis ako, pumipitik ako sa ganun. Pero syempre, tagal na natin diyan eh. So hanggang doon lang 'yun. Hanggang sa masama lang loob ko, ganun. Hanggang doon na? Oo, masama lang ba? Hindi, dahil para sa akin, parang pag bumatel ka, binibigyan mo talaga ng permiso yung kalaban mong sabihin kahit ano sa'yo eh. So, ready yung isip mo sa ganung bagay. Pero, gets. Minsan, may mga sitwasyon siguro na naisip, pwede namang di sabihin yun, parang gano'n. So, actually, yun yung isa sa mga nilista kong question eh. Parang, Kasi ibang level na yung naabot ng topics ng battle rap sa Pilipinas, sa tagal na rin ng flip top, And recently, para napapansin ko rin yung mas nagiging common or talamak or patok nga yung parang pagiging kupal, or parang yung pagtulak nung limits ng angles and topics, And parang na-challenge yung hangganan. So sa'yo ba pagdating sa topics and angles may linya bang hindi dapat tinatawid? Hindi ako magsasalita para sa iba, para sa sarili ko siguro. Kung may pwede akong hindi gawin, hindi ko gagawin. Pag kailangan kong gawin, pag kailangan kong sabihin, dahil kailangan niya ring marinig, tigasan ko na lang yung mukha ko. Sorry, pagkatapos. Or pwedeng wala na nga sorry. Hanggang doon lang. Pero hanggat maaari na pwedeng tawiran ko yung topic na yan, tatawiran ko. Parang mas okay pag naitawid mo ng hindi dinadaanan yun, nakakapagpakita pa sa iba na pwede palang gano'n. Ang kaso parang sobrang dalang mangyari. Ayun. Minsan may nag-ano pa nga, may nag-feed pa nga sa akin ng info, mga personal shit ng kalaban na ba't naman ako papatol dyan? Para sa'yo ba yung gano'n, yung paggamit ng ganyang very personal na mga angles, sign din ba yun ng parang kabawasad ba ng creativity yun? Pag ginamit mo siguro ng wala lang, siguro yun, parang desperado kang
desperado kang makapuntos. Pero pag ginamit mo na sa sobrang creative way, baka naman katanggap-tanggap. Oo. Baka lang pwede rin hindi. Gets. Pero yun, minsan may nasasayang na angles na ang ganda sana pero sinabi mo lang ng diretso. So, wala, parang sinaktan mo lang yung damdamin. Natapos doon, nagsimula doon, natapos lang rin sa ganun. So, ayun. Pero, ayun, sa akin lang. Gets. Pero syempre kasi nga, parang nasa context ka ng battle rap no? Ibig sabihin parang hindi naman to, nag-uusap lang kayo na sasabihin mo lang isang bagay na masama sa isang tao. Pero dahil ito yung ginagalawan nyo, parang magpe-play pa rin yung creativity and art kung paano mo siya sabihin. No? Parang parang challenge din na paano mo masasabi tong isang information na to in a way na hindi lang basta mailapag mo. Pero magawan mo ng konsepto, ganun ba? Malaro mo yung angle na yon in a creative way. Ganun ba? Parang paano siya lulusot? Yan ba yung, ano ba? Parang iniisip ko, kumbaga, hindi naman automatic na hindi okay na mag-personal. Pero pwede kung magagamit mo siya sa paraan na creative, na hindi diretsong sabi lang, pero dahil nasabi mo siya sa kakaibang paraan, na ma-appreciate yung sinasabi mo dahil kakaiba yung pagkasabi mo. Parang gano'n. Ganito, siguro. Parang pagkakaintindi ko, tinatanong mo, so ang ibig ko ba sabihin pag sinabi kong in a very creative way na tangin na nung pamilya mo. Pasok na. Parang gano'n. Hindi. Parang kung dadalhin pa natin siya sa ibang anggulo, parang may meron kang pwedeng pang-atake pero hindi porke hindi porke pwede mong gagawin mo, parang gano'n. Pero alam mo yun, minsan kasi kailangan mong mabuhay alam mo, papatayin ka minsan minsan may pakiramdam ka na nakita mo pala yung pangalan niya, alam mo papatayin ka nito, alam mong dudurugin ka nito, tapos hindi matatapos sa battle yung mga ibibigay niya sa'yo, lalo kung merong existing issue na nasa internet, alam mong pagdudusahan mo to ng medyo matagal-tagal. So kailangan mong, may mga sitwasyon na kailangan mong higitan yung nai-imagine mong damage na pwede niya ibigay para lang makawala. So may ganun. Hindi tanggalin niyo sa isip niyo yung kailangan creative lagi. Hindi. Walang limitasyon sa battle rap. Meron lang mga pwedeng hindi gawin, pero pwede niyo pa rin gawin. Gets. Parang maraming bawal, pero kailangan ba? Or parang may context na rin kung kailan siya lalabas, pero kung lumabas siya, kailangan mong tanggapin. Dahil parte yun ng... Ganyan naman. Parang ang ginagamit ko na lang guide siguro sa ganyan. Pag ako gumagawa, pag napanood ba to ng mga apo ko, matutuwa ba sila sa akin? Parang gano'n. Uy, si Lolo, yak. Mami, tatay mo yan? Lolo ko ba yan? Parang, ano sinasabi niya? Parang yun na lang yung guide ko. Nakatingin ako doon sa future na yun. Pag napanood ba to ng mga bata na kadugo ko, ma-amaze ba sila o mandidiri? Parang gano'n Ang hirap atang guide din as a battle MC bilang tagisan talaga siyang parang patayan talaga sa battle kaya ako dinidiin yung creativity kasi parang pa rin sakitan pa rin sakitan. Merong kwento ko na lang tungkol niya sa sakitan. Merong battle na sobrang na-trigger ako. Sobrang galit na galit talaga ako sa gitna ng battle na nagbago yung plano ko. Kailangan ko na itong buga lahat ng galit na galit ako. Dahil dinamay niya yung pamilya ko. Pero hindi niya sinabi ng direkta.
Kumbaga, linaro niya. Winord play niya na ako lang yung makakagets. Baliktad, hindi siya pumuntos. Hindi niya sinasabi yun para pumuntos. Sinabi niya parang visit ako, para masugatan talaga yung kaluluwa ko. Well, nakuha niya naman yung gusto niya. Nabigay ko naman yung para sa kanya dahil doon. Pero yun, may gumawa nan. Sira ulo yan. Sino yan? Sa flip top yan? Sa flip top. Sino yan? Sulat mo dito ba? Sulat. Sulat niya sa sulat niya. Ano ba spelling ng tuwing? Si Tueng. Ay, Sorry. Wala. Hindi, Wala, si Tueng. Medyo medyo nauyog ka doon. Nakalog niya ako ron sa battle namin. Oh, wow. Babalikan ko nga yun. Guys. Pwedeng hindi niya sinasadya Pwedeng sobrang praning ko lang na nagbanggit ka ng mga pangalan na ayaw kong babanggitin mo. Pero hindi niya binanggit ng diretso May wordplay So, pwedeng sobrang paranoid ko lang. Pwedeng hindi niya rin sinadya. Pwedeng sinadya niya. Oh. Pero ang galing niya rin kung sinadya niya. Lalong nakakaulol kung parang feeling mo hindi niya sinasadya o sinadya niya ba yun. Ganun ba siya kagaling na hindi sadya pero... Kasi parang nauulol din ako na parang hindi... medyo unlikely na si Tueng ang pinakamakasugat sa'yo. Yung pagkaka-introduce ko pa naman sa'yo kanina, puta, ito yung halimaw na susuklop sa atin na. Puta, yung mga... Magaling naman si Tueng Hindi, gusto ko si Tueng. Pero ang point ko lang, unlikely, sa surface level, na parang nai-imagine mo ang aggression din ng sasapul sa'yo. Pero parang mga potion ni Tueng ang gumana sa'yo. Yung mga dala niya. Ganon siya kagaling. Ganon siya kabaliw. Na pindot niya talaga yung Babalikan ko nga yung battle na yan mamaya. Balikan nyo guys yung battle na yan. Tapos hanapin natin kung saan part yan. Pero wild and ako naman si Tueng lagi rin namang nababanggit. Lalo na pag di ba pag nire-review rin ni Looney yung sa break it down niya yung mga battle, isa lagi niyang binabanggit yung kung gaano kagaling si Tueng. Na lang naman kasi surface level lagi siyang tinutukso na may dala siyang mga anik-anik tsaka mga gamit niya. Kasama sa style niya talaga. Pero hindi siya umaalis dun sa character niya, Ayun, Pero, ikaw, parang conscious ka ba sa na buo mong character sa flip top? Na, para bang planado yung character mo or parang habang lumalaban ka at habang nagsusulat ka, saka lang nabubuo yung character na yan? Nandali. Naisip ko. Pero feeling ko, pwedeng mali ako parang hindi ko siya sinadya. Lalo yung sinasabi nila horrorcore. Hindi ako horrorcore. kung sa pelikula, hindi horror. Siguro nagkakataon lang na may ganun. Kay Plasma yung solid na ganun. Kay Plasma yung category na yun. Siguro mas psychological yung ginagawa ko Parang siguro nagtuloy-tuloy lang. Or nag-i-improve lang rin yung formula ko habang tumatagal. Pero nung simula nung flip top kasi parang sobrang amazing nung bago lang rin ba yung Facebook nun? Tanda. Inabot pa natin pare na wala pa. Inabot pa natin. Hindi, ang iniisip ko Friendster o Facebook ba yun? Pero may mga quotes kasi. May mga quotes na umiikot sa internet. Na sinabi sa battle. Sinabi sa flip. Parang solid. Parang yun yung gusto ko Gusto ko yung mag-iwan ng mga quotables. Gagawa ng ganun. Hanggang sa makabuo yung mga apo ng Bible. Joke lang. Pero pare, kayang kayang i-compile yung mga... Hindi, pero yun yung objective nung simula ko na nakalimutan ko na or hindi ko nakalimutan or hindi ko na lang iniisip masyado. Pero parang yun yung gusto kong mangyari nung una. Tapos medyo nagagawa ko siya, feeling ko medyo nagagawa ko siya habang tumatagal.
So, nagiging natural na. Hindi na yung wala na sa stage na magbubukas ako ng libro ng mga kasabihan, mga talasalitain ba yun? Tapos babaliktarin ko, kumbaga irarumble ko, gagawa ko ng bagong flavor. Parang gano'n yung ginagawa ko dati. Medyo ngayon nakakaisip na ako ng sarili ko. Napunta na sa level siguro na yan. Tapos at the same time siguro sa realization na yan, ang hirap mag-isip ng anong susunod pag nakuha mo na yung or pag nangyari na yung gusto mong mangyari. Yun yung medyo challenges sa pagpe-prepare sa battle. Or kahit sa pagsusulat ng kanta. Sa pagsusulat na lang in general, parang ganun. So para kasing parang what's next, no? Medyo ganun. And ano rin ba yun? Nagiging tulak din ba kung sino yung makakalaban mo? Kasi kung magiging what's next, minsan kapag biglang interesante yung pinares sa'yo, posible rin na nakaka-boost yun ng gana sa'yo na masulatan yung tao na yun. Totoo yun. Medyo nakabase rin sa kung anong pakiramdam mo dun sa kakausapin mo Parang nakabase rin dun. Pero sa ngayon, parang hindi na rin ako namimili kung sino na lang O kung may pagpipilian, parang ganun. Parang yun na yun na lang. Gawin ko na lang yung kaya kong gawin. Sige, gusto kong tumawid sa creative process mo sa pag-prepare sa battle, no? Sige. So, nalaman mo kung sino yung susunod mong makaka-battle 3 weeks from now. Ano yung una mong gagawin at ano yung mga next steps mo sa pag-aanda? Wala siyang wala siyang formula. Walang formula. May battles na isipan ko na kagad ng direksyon ng round 1, 2, 3. Saan ko dadalhin. Tapos tsaka ako magsusulat. Tapos habang nagsusulat, tsaka ko siya panonoorin. Kapag nauubusan na ako, wala akong maidugtong dito, panonoorin ko doon yung battles niya. Tsaka panonoorin yung battles niya. Tapos, ayun, hanggang sa mabuo. Meron ding battle na panonoorin ko muna ng panonoorin yung video. Maglilista ako ng mga mali na sinabi niya na pwede kong capitalize or gawing pinaka-team nung isang round. Tapos, ayun, pagkatapos ko manood, tsaka ako magsusulat. Meron ding battle na wala akong pakialam. Parang, aantayin ko lang antayin ko lang lumabas yung poster pag naramdaman ko yung pressure. Susulat ko yan mula taas pababa. Isang diretso. So, may ganun. Pero, sa ngayon, siguro sa mga style, ang gumagana yung inuuna ko yung dulo. Paano mo tatapusin yung battle. Last 4 lines siguro. First 4 tsaka last 4. Parang, para maitawid. Parang yung Ahon 15. Alam ko yung last 4 lines ng third verse. Kasi siya yung unang-una ko naisip. Hindi ko nga masyadong pre-practice na bulol-bulol rin ata ako. Pero ganyan, yun yung gumagana sa akin yan. Inuuna ko na yung dulo. Bookends muna. Nasa dulo. Then pupunuin mo yung gitna. Parang ganun. And then, sabi mo, interesting, minsan paghahandaan mo talaga, na 1, 2, 3, minsan naman, hihintayin mo na lumabas na yung poster, malapit na, saka bubuhos mo ng isa. So far, ano yung mas gumana dun sa dalawang yun? Siyempre, hindi nagmamadali. Sayang, nagtumasa ako sa pero yung mabilisan, magaling, malakas din. Depende rin sa kondisyon ng isip kasi. Kapag, alam mo yun, kapag idle ka na wala kang ginagawa sa buhay, paulit-ulit lang yung ginagawa mo, tapos susubukan mong magsulat, parang wala kang mailalabas. Kailangan, parang yun yung na-discover ko sa rap sa paggawa ng kanta. Kailangan may ginagawa kailangan merong ibang bagay rin na kumukuha ng attention mo para yung gigil, parang meron lang akong 3 oras para mag-prepare ngayong araw na to.
So, nabubuhos mo. Mas gumagana kesa yung magpa-file ako ng leave ng 1 linggo. Susulat lang ako. Aanin mo. Parang may nabubuo rin doon pero hindi kasing ganda nung may ibang bagay na kumakain din ng oras mo. So parang yun nga, parang pockets of zone na parang magzo-zone ka ng ilang oras sa isang araw pero filled din with other things yung araw mo na yun. Parang ganun. As opposed to parang i-consume mo lang yung isang buong araw na puro yun lang yung iniisip mo. Parang pero yung ibang ginagawa mo parang mas okay na sa akin mas okay na yung ginagamit mo rin yung isip mo ron para umaandar talaga siya kaysa yung ginagawa mo lang na napapagod ka na wala namang hindi kailangan pag-isipan parang ganun. Ganun lang siguro sa 15 years parang yun yung nakita ko na puro parang yun siguro yung nakita ko na yung nakita ko na gumagana. Kailangan talaga na pe-pressure ka rin sa ibang bagay. Ano nga ba yung iba mong ginagawa? Ano yung pinaka hindi hip-hop mong ginagawa? Tinanong ko na kay Harik to doon. Ano sabi niya? Shanty Nagkamali nga ako dito na yung for the record. Sabi niya kasi sa akin, mag-ballet. Sabi ko, nag-ballet ka pala. Ang intindi niya pala, ano yung pinaka hindi hip-hop na gawin. Hindi mismong siya. So, kinalat ko pa naman na, nagbaballet pala si Arik, sabi ko. Sabi ko pa naman to his defense, si Tupac kasi, School of the Arts. Parang nagti-theater at parang nagbabali din siya. So sabi ko, hindi naman hindi naman kawalan yun. Pero ang point ko lang, ano yung pinaka hindi hip-hop or pinaka hindi gangster na ginagawa mo sa isang araw? Yung kay Arik, pinakat niya yan. Pinakat niya? Hindi. Ayun, ang ikat mo yung correction. Yung correction? Para wala na. Hindi, joke lang. Ano bang hindi hip-hop na ginagawa? Minsan pag kailangan may pag-ubusan ako ng oras, parang meron akong mga hobby, naglalaro ako ng Magic cards, Magic the Gathering. O kaya ngayon recently Beyblade. Totoo. Nag-Beyblade ako. Siguro, pero hip-hop pa rin yung Beyblade Parang mga nakakalaro ko ron, mga rapper din pa Sumikat ulit yung Beyblade. Di ba sumikat na yun noon sa atin nung una? Ngayon bumabalik nga ulit Solid din. Solid din yung community. So sinubukan ko nung kailan. Pero pahinga rin muna ako. Oo. MTG naman. Wow, kailan ka pa Elementary. Sabay tayo niyan. Talaga? Oo. Nagmamagic din ako noon, grade school, pare, grabe. Bawal pa yan sa Bawal pa yan sa Catholic school. Sa school, Yayariin ka, confiscate. May dala kang binder, na ganyan. Well, binalikan ko lang rin siya. Parang tinigil ko rin siya mahabang panahon. Tapos nakakita lang ako ng mga kapitbahay, kaibigan na naglalaro pa rin. So, binalikan ko siya unti-unti. Tapos, ayun. Kasi ako nung narinig ko, sinabi ni Arik sa akin na nagmamagic ka daw. Iniisip ko tuloy kung dun galing yung mga mo Meron. May natutulong siya sa totoo. Meron. Diba? Kasi pag nakita mo yung mga art sa magic, putsang gaganda ng mga demonyo doon. Ang gagara. Yan. So yan, nakatulong yun. Sa imagery ng ng mga ginagawa mong... Hindi. So kung paano lang siguro, hindi. So kung paano mag-isip, parang yung mga card names kasi minsan parang hindi normal Yun, nakatulong siya sa ganun. So, ayun, may hindi siya hip-hop pero baka hip-hop din yun. Mali lang tayo. Kaya pinagbawalan na ako ni Arik na tanungin yun pagiging hip-hop dahil ano ba yung hip-hop para sa'yo? Ano yung hindi hip-hop? Pwede naman kahit ano. Pero punto ko lang naman, syempre binabasag ko lang yung image ko sa'yo na feeling ko kasi syempre kasi iniisip ko lang ganun ba talaga? Kaya tuwan-tuwa sila sa Pochi. Hindi ko naisip na gano'n Hindi ko naisip na gano'n Parang nagulat rin ako. Ganun pala iniisip ng iba. Siyempre yun Siyempre ako as a fan,
ang nasusubaybayan namin, yung mga character na nagiging ikaw kapag nasa battle ka, no? So, syempre, yun yung nahuhubog na image namin sa'yo, no? So, kaya para sa akin, makarinig na kunyari, nagdidilig ka ng halaman. Ganun. Parang, iba, hindi ka na niya na-imagine namin. Parang na-imagine namin na. Naghahalaman ako ngayon. Isa rin yan. Hindi, bumili lang ako ng... Sinamahan ko yung lola ko minsan dyan sa Quezon City Circle, nagbibiling halaman, tapos bumili akong buto, tapos tumubo, natuwa ako. Parang excited ako gumising para makita kong lumalaki ba sila. Anong klaseng halaman? Pipino lang yung mga pinatubo ko ngayon. Pipino ba? Paano siya tumutubo? Hindi siya... Gumagapang siya. Gumagapang. Tapos doon na rin siya lumalabas. Parang kamatis. Oo. Napunta na sa pipino. Sorry. Nandun tayo sa creative process. Sorry. Na-distract ako sa Hindi, sabi mo kasi hindi mo imagine nagdidilig ako alam. Feeling ko nilalagay kang mga elemento Pero yun, nagdidilig ka naman pala. Tapos pipino pa yung inaalagaan mo. So, balik lang tayo sa creative process. Sabi mo yan, dyan mo nabubuo. Ngayon, pagdating sa kasi isang thing yung pagsusulat, no? Nasulat mo na siya, nabuo mo na siya, masaya ka na doon. Lalo pa na sa style mo na very intricate, meticulous ka sa pagsulat. And yun nga, purong Tagalog, mahaba rin yung mga salita, ganun. Nakaka-apekto ba yung style ng pagsusulat mo sa pagme-memorya mo? At paano mo pinaghahandaan o hinaharap yung challenge ng memorization? Memorization. Siyempre, pag last minute, 50-50 na. Kailangan may plan B ka na. Yung mga bubunuti ka na sa Hindi. Sa akin sa memorization pag gusto mo yung nasulat mo, ang daling kabisaduhin. Sobrang dali lang kabisaduhin. Pag pati ikaw yung pinapractice mo palang, tangina, sasabihin ko to. Ang dali niya i-memorize. Pero pag pinilit mo, may mga times kasi pinipilit ko para matapos lang, para mapuno lang tong 32-40 lines ng isang round. Dinadagdagan ko na lang ng mga kung ano-ano. Yun yung medyo... sila rin yung mga part na madalas nakakalimutan ko pag nasa stage na. So ayun nagmamatter. So kailangan siguraduhin ko pag nagpe-prepare ako, kailangan siguraduhin ko na gusto ko yung mga sasabihin ko para mas madali lang re-memorize. Dahil may mga battle na yung mismong round ko binuo ko lang nung mismong battle na or before nung day before, pero kahit papaano naitawid ko dahil gusto ko kumbaga nandun na yung fourth line. Nandun na yung mga punchline nung round na yun, gagawin mo na lang siyang isang buo. Mas madaling i-memorize. So yun siguro sa memorization. Tapos ano ba tanong sa pagkakabisa tulog. Tama naman. Tulog. Importante na tutulog. Parang nung dati ginagawa ko, nagpupuyat ako ng sagad para magsulat. Ngayon, pag inantok ako, tutulog na ako. Tapos, pagising ko, tsaka ako magsusulat ulit. So, mahalaga na gusto mo yung lines, gusto mo yung sinulat mo mismo, makakatulong yun para hindi mo makalimutan. Tsaka mas gusto mo siyang sabihin talaga. Kesa parang or mas gusto mo siyang kabisaduhin. Hindi nakakatamad mag-practice, parang ganun. Kasi gusto mo yung pinapractice mo Paano ka nga ba nagpa-practice? Hinihintay ko yung full moon, parang yan sa kalendaryo. Yan na. Nag-iibangan nyo na sa ilalim pala ng bar. Yan yung mga gusto kong marinig. Alam mo, makakita ko minsan sa bubong pag full moon, parang totoo nga. Nakikipagtitigan ako sa kanya. Dinuduling ko yung sarili ko para magmukha rin siyang mata na nakatingin sa akin. Pag nakatingin ka sa buwan. Ito, hindi ko na alam kung totoo to. Hindi, totoo yan. Totoo! Pero hindi lagi. Parang pag-trip ko lang. Wala akong ginagawa ngayon. Pagtitigan ako sa buwan. Yun ang napaka-sad thing to do. Yung
makipagtitigan sa Hindi, buwan. may nabasa kasi ako kaya medyo ako May nabasa ako, ewan ko, libro na Russia na tayong nagsulat. Binibilad niya raw yung mga agimat niya sa liwanag ng buwan. So ginagawa ko, binibilad ko yung sarili ko. Yun yung pang-recharge. Pero wala namang epekto. Nakakatuwa lang siyang gawin. Hindi totoo na nagkakaroon ka ng superpower. So, sa buwan. Nakakatuwa lang siyang gawin. Parang yun lang rin yung libangan ng mga tao nung unang panahon. Titigan ng buwan. Siguro, pati yung mga bituin siguro. Pero mausok kasi sa lugar namin. So, hindi ko siya masyado nakikita. Ito, tabunan. Pero nagbanggit ka ng mga libro. Ano nga ba? May mga influences ka rin ba sa mga kinukonsumo mo? Kasi syempre, gets na natin yung influence ng music. Pero sa mga nababasa mo, ano yung mga kinukonsumo mo na para lang magka-idea rin kami, saan mo ba nabubuo tong mga konsepto mo? Yan. Ano nga ba yung mga binabasa mo? Graphic novels. Graphic novels. Mga comics lang rin. Parang, hindi, may mga binabasa akong libro pero hindi ako komportable in discuss sila dito. Pero, mga Serex. meron ba libro sa Serex? Wala. Hindi gagana ng hirit ko. Alam niya Alam niya. Dyaryo lang. Hindi, malay mo, nagkaroon na ngayon di ba, libro? Compilation. Oo, baka meron na. Check ko sa Shopee. Pero nung bata ako parang comic books pa isa-isa meron ng graphic novels nun pero medyo pang pang may trabaho yung presyo nun hindi pang bata Mm-hmm. So nagbabasa ako ng mga hindi tapos na kwento sa comic books. So ngayon nung kaya ko nang bumili, binubuo ko yung mga buo na, yung mga makakapal na talaga para buo tapos yun yung binabasa ko. Minsan yung nakagaguhan din ako napupulot doon na dinadala ko rin sa battle. Flip mo lang ng konti, syempre, para mamaya may fan din na nagbabasa ng, kinaya niyo to! Screenshot! Tapos video clip. Kikita na naman sila. May pang grocery na naman sila. Pero napaka-unlikely ng graphic novel na maging reference ngayon sa battle. Ang common na nire-reference ay anime pa rin. And anime. Ikaw, nag-anime ka nga ba? Tinuruan akong pinsan ko. Pero hindi, Dragon Ball ng bata, yun na rin yun Diba? Parang, yun na yan. Nagka-internet, parang naging mas accessible. Pero yun, medyo nakikita ko na may relation ata yung mga kinukonsumo na image. Kaya yung sinasabi ko yung images tsaka imagery. Kasi Magic the Gathering, ganun din yung mga halimaw na makikita mo doon. At saka sa graphic novel din. Ganong mga types of graphic novel bang binabasa mo? Yung mga mas creatures, may mga characters, may mga ganong type. Marvel, DC, syempre. Superhero. Superheroes. Kala ko naman yung mga ibang graphic. Meron din pa isa-isa siguro. Ano ba? Meron din. Yung mga mga best of all time, mga Watchmen, sila V for Vendetta na binasa ko rin. Pero mas trip ko yung yung mga binabasa ko rin ng bata ako. Parang balikan, mas gusto ko silang balikan. Ako yung tinatry kong balikan na lagi kong binabasa ng bata, yung funny comics Grabe, no? Bala kong bumili yan pag nagkaroon akong pambili. Yung mga luma. Nakikita ko rin yan sa marketplace. Kaso ang mamahal. Hindi sila nagbebenta rin ng paisa-isa. Tumpok sila nagbebenta. Pero parang solid din yun. Solid. Na meron kang gano'n na mint condition. Lagay mo sa coffee shop. Diba? No? Solid na idea. So ako yun din, pinag-iipunan ko rin yan kasi kailangan kong pumunta sa kapitbahay namin para makabasa niyan Yun nga lang, yung kapitbahay ko na kasi yun, sobrang collector siya ng funny comics. So punta ako ng punta doon. Ano ba yung paborito ko dyan? Yung Combatron. Mr. and Mrs. yung paborito ko for some reason. Yun nasa likod Pero hindi ko na maalala. Meron yun, Mr. and Mrs. Nakakatawa, parang mag-asawa sila. Anyway, yung kaibigan ko na yun, from funny comics, naging FHM yung collection niya, nag-iba.
Makatarungan naman. Tuwatanda siya. May comics pa rin naman ata. May humor section naman dun sa FHM. Ayun. Pero, sige, at least, parang nagkaka-idea rin ako at saka yung mga nanonood sa, gusto ko lang talaga malaman kung saan nabubuo yung mga, saan nanggagaling yung mga, influences mo para sa mga nabubuo mong mga linya, no? Etong isa sa mga tumatak mong linya, no, yung bukas, higa, sara, na naging recurring line mo na rin sa battles, no? Ginagamit na rin na references ng mga MC. Anong kwento ng linya na yan? Bukas, higa, sara. Batas yan. Batas. Naguluhan ako, sorry. Nalito. Akala ko mali ba yung reference ko? Oo, nalito. Nandun nga ata ako pare nang ginagamit mo yan sa Talaga? B-side. Ang gulo-gulo nun Nandun ako. Yun yung battle ko na, hindi ako makapasok. Grabe pare, munti ka na ako rin madali. Yun yung may mga may mga plywood na nakaharang sa labas ng B-side para lang may division yung mga nasa loob at saka mga hindi na pwedeng pumasok. Tapos naalala ko pa noon, lakas ng ulan. Naalala mo ba? Hindi ko maalala ang umulan. Naaalala ko, sobrang daming tao, punong-puno siya, na hindi ako makapasok. Hindi rin ako matulungan ng mga bouncer dahil hindi rin nalalam paano sila papasok. Pero hindi ko maalala ang umulan. Kawawa naman pala yung mga tao. Naalala ko umulan eh. Pero ang naalala ko kasi, may part na may butas yung B-side na bumuhos yung tubig sa isang area ng mga nanonood. So, may isang portion lang na may poknat na gano'n. Pero yun, nandun ako nung battle mo na yan eh. Tama ba? Yan yung kasabay ng, baka mali pala tuloy ako, Balakid at saka Shernan. Same battle ba Hindi ko maalala, pero yun din ata. Hindi ko masyadong matandaan. Nagpormang politiko si Shernan. Anyway, yung bukas sigasara, kalaban mo si Batas. Ano ulit tanong tungkol doon? Paano ko siya naisip? Paano mo siya naisip? Ano ba siya? Aksidente lang ba yung pinasok mo na naging iconic na lang along the way or parang planado mo ba talagang linya to? Shit, magiging to? Solid na line to. Parang ganun. Hindi ko alam na magiging solid siya. Wala. Kadalasan ganun. Madalas ko nararanasan yan na normal lang. Hindi ko alam na kakagat magugustuhan nila. Pero yun, hindi ko maalala kung bakit, pero naisip ko ata siya ba naglalakad na lang ako. Parang hindi ko alam may pupuntahan ako malapit sa amin. Bibili ata akong lugaw noon umaga. Tapos biglang yung gusto ko i-wordplay ata yung matatauhan ka agad. Matatauhan ka agad. Parang gusto kong laruin. Tapos doon ko lang naisip yung bukas sigasara habang naglalakad. So, kailangan siyang isipin pa ulit-ulit habang naglalakad. Habang papunta rin sa pupuntahan ko. Habang naglalakad pa uwi. Tapos, para maalala ko. Tapos yung karugtong noon, di ba, medyo may karugtong pa siya na ulitin ko. Ganun. Sa practice ko na lang nadugtong yan. Parang mas maganda pag dinugtungan ko. Parang bitin yun isa lang. Pwede ko pa siya sundutan. So, wala akong masyadong kumbaga hindi plinano yun. Naisip ko lang siya bigla. Pero kung iisipin, gulo ko? Sorry, gulo ako usap. Naguguluhan din ako sa mga sinasabi ko. Sana maganda pa rin yung kalabasan. Episode na to. Maganda. Hindi, naalala ko. Hindi, siguro, naka-apekto rin yung style nung pinakikinggan ko rin dati. Meron kung naalala nyo yung early days ng internet, SoundClick, libreng music. SoundClick ba yun? SoundClick yun, SoundCloud yung bago, di ba? SoundClick dati. May pinakikinggan ako dati lagi, Gulpi di Gulat. So, nag-announce sila ng album ata na Luhod na Papatay. Hindi nalilits yan, sayang. Pero sana, alam ko parang imposible, pero sana mangyari pa rin. Pero siguro doon din galing yung formula ng 3 words na linya. Doon din siguro.
Parang may Yung beat bukas kasi higa-sara. yung, Oo. may beat yung tatlo Oo. no? Tapos parang kompleto yung buong picture ng bukas higasara no? And parang, kasi naging impactful yun nung ginamit mo kay Batas. Tapos naisip mo na rin gawin siyang pag bumagay dun sa kalaban mo na panibago sa mo siya. Trinay ko siyang gawin palagi pero ang hirap i-set up eh. kailangan nasa sitwasyon talaga hindi gagawin mo lang. Saka para rin hindi maging predictable no. Lumilitaw-litaw lang siya from time to time. Tapos meron kang konting variation na gagawin. Na minsan duduraan mo, minsan may gagawin kang iba. No? Dinadagdagan mo na lang ganun. Siguro hindi ko na rin maalala eh. Yung ibang versions hindi ko na matandaan. Yung IGL siguro sumakto lang yung alagad-alagad kaya pinilit ko siya ibalik tapos challenging pa paano ko siya tweak. Tapos hindi rin kumagat ang pangit ng presentation pero ayos lang, sakto lang. Parang nakakatuwa na alagad na nagustuhan nila yun. Nagustuhan nila na inulit ko. So, ganun nga ba? Parang kapag may naiisip kang power line, well, curious din ako na sinabi mo na may naisip kayong matatauhan. Tapos sabi mo kailangan mo ulit-ulitin para maalala mo. Hindi mo siya sinusulat. Hindi mo siya nilalagay sa cellphone mo. Baka wala akong cellphone nun. Parang minsan nilalagay ko sa cellphone. Pag may pagkakataon isulat or sinusulat ko. Pero kadalasan nakakalimutan ko rin eh. Parang pag walang-wala na tsaka ako nagbubuklat ng cellphone. Baka may idea na pwedeng mahukay. So, ganun. Yan lang. Pero, parang pagka nag-stick, ibig sabihin malakas yun. Parang ganun. Hindi, minsan may malakas na nakakalimutan mo rin dahil napupunta ka sa ibang bagay. Sayang naman. Hindi, ayos lang. Okay lang yun. Ibig sabihin, hindi talaga para dun. Nakatadhanang makalimutan mo. Pero grabe, naisip ko lang. Yun yung sabi mo na magka-Biblia ng mga linya mo. Shit, gandang gawing libro ng mga linya mo. Mga siguro 5 years ago, nahanap ko yung sa Yellow Pad ako nagsusulat dati. 5 years ba? Hindi, mga 7 years na. 2017, 2018 ata yun eh. Nahanap ko yung mga ginamit kong notepad, Yellow Pad, na nagpe-prepare ako sa mga battles na hindi ko nabuga yung round, isang buong round, freestyle ko isang buong round. So parang may kaibigan ako nagsabi, gago, gawin mo libro yan. yung mga linyang hindi mo na-spit. Dami bibili niyan. So naisip ko siyang gawin dati. So mga mga siguro mga 7 choke pa sa battle. Oo, para makaipon para makaipon. No? So kapag napanood natin si Sayan, tapos nag-choke siya, ang sabihin lang natin, ay hindi, para sa libro niya yan. Nag-iipon yan. Kasi pag spinit niya yan, hindi mapupunta sa libro yan. And then siguro gagawin ko na lang siyang bonus content. Yung mga nahukay ko. Pero joke lang yung 7 choke pa sa battle. Hindi na ako babattle isang beses na lang. Totoo ba? Joke lang rin yun. Bago-bago naman yung isip ko eh. Ang ganda. Yan na, gumagana na yung pangalan na Sayan. Bago-bago naman yung isip ko eh. Pero ayun nga. Gusto kong gumawa rin ng libro. Hindi man yung mga lines ko yung laman. Parang yung journey na lang rin. Parang Bilbo Baggins. Nandun na ba? Nagbibilbo ka na ba? Mag-impake ka na? Grabe naman. Kaya pa. Pang nerdukan pala talaga ako. No? Sorry. Tawarin niyo ako. Hindi ako yung Oo nga, grabe. Pang ka dapat. Ikaw yung dragon dapat, hindi yung si Bilbo. Ikaw naman. Yung sinisira mo yung image namin sa'yo. Hindi, pero ako, wala lang. Ako, grabe kung maging libro din. Kasi pakiramdam ko, syempre iba yung level kapag dinedeliver mo, no? Kasi parte nung package mo yung presensya mo, yung pag-deliver mo nung spit mo nung lines, yung tunog nun, doon nabubuo yung experience sa pakikinig sa'yo eh. Pero pakiramdam ko, dahil nga ang meticulous mo rin sa pagsusulat, feeling ko pag written siya, ma-appreciate mo rin eh. Kasi pag binabasa mo siya, tumutunog din yung sa ulo mo yung mga linya. Tapos, yun eh, kahapon nag-uusap kami ni Arik, sabi niya, ibang level talaga yung writing mo
Parang totoo men, ang sabi niya, parang, sinulat ko nga yun eh. Sabi niya, pag ikaw daw yung nagsusulat, parang ang dulas ng bagsak ng mga salita. Parang saktong-sakto yung pagkakalatag, pagkakasunod-sunod, yung pagkakatugma ng mga tunog. Sabi niya na para ba daw na ginawa yung mga salita na yun para magtabi-tabi sila at magkabit-kabit para mabuo yung Grabe. linya. Grabe. Si Arik nagsabi niyan, men. Sabi Hindi niya. ako itinutukoy. So medyo talagang ako rin, parang nauulol ako pag napapakinggan ko. Lalo na yun niya, pagka dineliver mo, iba yung bagsak ng mga salita. Parang, grabe yung na yun, yung compliment na yun. Para sabi niya, parang ginawa daw yung mga salita na yun para mapagtabi-tabi mo. Ang galing. Ang galing. Paano ba? Wala akong maisip na irerebat doon. Lakas talaga mang bola ni Kuya Flip Top. Hindi, isa yun, kaya isa namang rason yun eh. Yung sinabi mong madulas, parang konektado yun sa kung gusto mo eh. Kung gusto mo yung sinulat mo, yun eh. Parang yun yung doon kumakain ng masyadong maraming oras yung preparasyon eh. Parang may sobrang isang pantig, may sobrang dalawang pantig. Kailangan kong bawasan. Minsan ng pangit ng tugma, kailangan kong baliktarin. Kailangan sakto yung sukat para pag pinapractice ko dire-diretso, mas madaling practicein pag para rin siyang kanta. Na marami rin namang gumagawa noon, yan sila Invictus. Pero yun talaga yung ginagawa ko. Kailangan siyang i-polish ng todo, yung rhymes tsaka yung syllables para madali lang rin siyang bigkasin sa battle. Pero may mga battles din na inaabuso ko yung walang beat talaga, walang metro. Pero yun yung mga battles na nakakatamad kabisaduhin. Tapos ano ba yung sinabi mo? Meron pa akong gusto idugtong. Nakalimutan ko na. Pero yung sa pagsusulat, yun talaga yung ginagawa ko. Medyo makain siya ng oras. Nakakatamad mag-isip. Nakakatamad na mag-isip ng kasunod. Ano ba yung meron pa akong gusto sabihin? Nakalimutan ko. Sorry. Sige lang. Baka mahabol mo. Pero yung metro yung sinasabi mo, parang, yun parang, may mga verses ka talaga na nahuhulog yung mga salita ng swak na swak eh. Kaya parang sinasabi mo kanina na, dun sa nagiging mas madali ring kabisahin, no? Kasi yun talaga yung sa pagbigkas. Kadalasan, parang may battle na rin review ko saan ba ako mga nag-choke or paano ba nag-choke? Kasi alam ko to, kabisado ko to eh. Dahil iba lang rin yung sukat niya bigla. Mag-shift ako na iba na yung sukat iba na yung haba nung linya kumpara sa before. Nasisira yung rhythm. Nakakalimutan ko or nahihirapan ako ibigkasin sa practice. So ginagawa kong kadalasan uniform na lang, parang 14 syllables per line. So nasa ganung range na lang lagi. Ayun, naalala ko na. Go yan. Yung masarap basahin. May mga lines ako na sobrang naisip ko to. Naisip ko to, ang ganda. Nasarap basahin. Parang influensya rin sa akin siguro ni Edgar Allan. Parang ang sarap basahin ng mga tula niya kung paano rin lumalanding yung tugma tsaka yung idea. So ang sarap basahin. Pagdating sa battle, hindi pinansin. Hindi siya napansin. Mas nagustuhan nila tong hardcore shit. Pero yung something na masyadong masyadong poetic to. Hindi nila napansin. Ginawa ko, recycle ko sa kanta. Ganda. Hindi nila alam yun. Dahil hindi nyo pinansin eh. Hindi nyo alam na yung rinilis kong mga kanta, may mga battle lines doon na recycle. Maganda, no? Pero yun, paanong pakiramdam ng gano'n, So, may mas madalas bang nangyayari na yung mas binigyan mo ng oras na masaya kang sinulat, yun yung hindi napapansin? As opposed to, medyo, nasulat ko lang to pero biglang yun yung tumatatak. Hindi ko matatansya yung madalas tsaka hindi madalas Ang masasabi ko ron, nangyayari. Nangyayari yun. So, pwedeng mali ako, pero sa pakiramdam ko kasi
the more na iniisip kong magkiklik ng linya na to, tsaka siya hindi. So, ang ginagawa ko, balanse na lang, wala akong pakialam, parang hindi ako mangangapital. O baga, hindi ko isasandal yung buong round dahil sa linya na to, parang tutuloy ko lang. Pero, challenge din doon, minsan pag nakaisip ako na sobrang gandang linya, yung ang hirap na hindi ka magandahan doon sa nasulat mo, nahirapan ako sundan. Ang hirap gumawa ng kasunod. Saan ko nadadalin to. Pero, ayun nga, doon pumapasok yung pwedeng akala ko lang maganda. Gagawin ko, buburahin ko, babaliktarin ko na. Ililipat ko na. Kakalasing ko na yung rhymes na, pero kikip ko yung idea hanggang sa magbago na. May sense ba yung sinasabi ko? Meron. Pero ano na yan, siyempre, process na ng pagsusulat mo, kung ano-ano na rin nangyayari habang sinusulat mo siya. No? Siguro kalas tayo from being, ikaw as an MC. Pero nakikita ko rin kasi, nag-i-enjoy kang manood ng mga battle. Sobra. And siyempre, pag nag-judge ka rin, parang nakikita ko rin na talagang nakinig ka. Ang ganda na pagkakalatag mo rin ng pag-judge mo. Talaga? Oo. Parang natitrip nga lang ako minsan pag nag-judge. Hindi, pero malaman yung sinasabi mo naman. Hindi kailangang maging sobrang comprehensive. Pero alam kong, nakikinig ka. So, ano naman experience sa'yo ng pakikinig at panunood, lalo na ikaw sa perspective mo, 15 years, part ka ng mga nauna, OG. Nandiyan ka pa, with the OGs. And then, dumating na yung mga new breed. Nakita mo rin yung evolution. Ayun, yung experience of watching other MCs, ano naman yung pakiramdam nun sa'yo? Ano naman din yung epekto nun sa'yo? Hindi. Siguro, nagmamatter yung kung kilala mo o hindi yung panonoorin mo kasi parang may na-expect ka na versus hindi mo kilala tapos biglang, lupit! mas gusto ko yun yung hindi ko pa alam na ganun gagawin nila. Kasi pag kilala mo na alam na yung gagawin, minsan, dadadapa pa kung kailan pinagyayabang mo siya sa mga kasama mo. Ito, panoorin mo. Tapos doon pa minsan lumalaylay. So, nag-enjoy ako ng sobra sa mga bago. Nakikita mo yung gutom nila, yung gigil nila. Tapos at the same time, nakikita ka na may kulang. Sana ginawa mo to. Na ganito ang ginawa mo. Sa isip mo. O sa kaninong isip ba? Habang nanonood ka, parang may ganun ka na, lalo na experienced ka, nanggigigil ka rin na parang, konti na lang. Alam mo rin, tapos na. Kahit anong gawin niya, wala na. Hindi na makakabol yan. So, nakikita ko yun, may ganung excitement sa mga bago. Nakaagutom, naagigil din bumatel. Pero mas masarap manood. At hindi ko nakita na isa ako sa mga nagsimula. Hindi ko siya, or siguro isa nga ako doon sa mga nauna. Pero hindi ko siya nararamdaman . Parang laging merong sobrang galing na lumalabas. So hindi ko siya tinitignan ganun. Hindi ko hinaharap kung ang tanong lang rin paano mo impluwensya yung mga bago. Hindi ko sila hinaharap ng gano'n hanggat maaari na nauna ako sa'yo. Sumaludo ka. Hindi, walang gano'n. Pag nanonood ako ng battle, rap battle fan talaga, or hip-hop, or rap fan lang talaga. Sa mga huli mong napapanood, nakita ko rin, pupunta ka rin sa mga ibang liga, no? Tama ba? Nanood ka, di ba, ng mga bago? Parang, may mga top of mind ka na alala na, yun nga, as a fan, shit, ang galing nito. Sobra, madami. Ang dami magagaling na. Pwede ka meron kang naalala, lang, top of mind mo lang. Na mga, shit, ang galing nito. Parang kailangan ko abangan to. Meron akong 3, 4, meron akong inaabangan lagi. Si Katana, sikat na yun . Pero sila Dave Denver, si Sensei, tsaka nakalimutan ko yung pangalan niya.
Nakalimutan ko yung pangalan niya eh. Meron, Motus baka ano? hindi ko talaga siya para mabanggit dito. Oo. Pero Vicente, parang yun. Yung mga, Galing yun yung nila. unang ganitong hardcore pala sa ganito sa mga bagong liga. Pero ayun, yung mga inaabangan ko ngayon sa Flip Top. And yun niya, parang ano rin ba, pag pinapanood mo tong mga bata, parang may mga ano ba, meron ka bang nai-imagine ngayon na ano? Well, ang syempre sigurado kung nanggigigil tanungin ng mga nanonood niya yun ay babattle ka ba ngayong taon? Siguro patulang ko na lang yung kung matutuloy kay Sinyo siguro. Napanood ko yung video sa akala ko lang yun, nangungulit lang siya. Pero nagkita kami nung anniversary. Gawin daw namin this year. Wow. So kung game siya this year, game lang rin ako. Yun lang siguro. Kasado na, guys. Hindi, pwede nga hindi. Mas malaki nga yung chance na hindi mangyari. Pero Mangyayari yan. Si Sinyo kasi nung in-interview ko siya dito, yun din ang sinabi niya. Gusto ka nga daw niyang makalaban. bakit kaya? Doon ako napapraning eh. Bakit? Anong ginawa kong kasalanan sa'yo? Dalawa lang yan eh. Kadalasan pag ganyan eh. May atraso yung tao or marami kang gustong sabihin na alam mong marami kang reserve or galit ako sa'yo ng personal. Yan lang yan eh. So baka kaya? pareho no? May nagawa pala ako sa kanya na hindi ko alam na Tapos naipon na yung mga gusto niyang sabihin. Matagal na ata nagpe-prepare si Sinyo ng mga linya sa'yo eh. okay lang. Ito na yung callback na kanina sabi mo kanina men na hindi ka galit sa comedy, magagalit ka pa lang. Pwede no? Baka yan nga yan no? Pero hindi. Mas nakikita ko siya na mas nakikita ko siya magseseryoso siya sa akin, iibahin niya yung approach niya, kaya niya rin siguro. Mas nakikita kong kaya niya ako gustong kalaban. Gusto niya subukan yung ganun technique. Sa akin, pakagad mismo, para alam mo yun. Pero good idea ba yun, tingin mo? Kaya niya, hindi kaya niya. Alam ko kaya niya. Pero, ewan ko, feeling ko, okay naman eh. Number 1 in the world siya. Kahit anong gawin niya, pwede na yun. Kahit anong gawin niya, pwede. Nasa ganung level siya eh. Grabe, no? Grabe. Pero wow, na-imagine ko Sayad Sinyo, pasabog. I-manifest natin yan, ahon 16. Ayaw isipin. Sige, wag mo natin isipin. Mangyayari na lang yan, no? Kung mangyayari siya. Pero at least, narinig natin na at least open ka pa naman na Yun lang, ayoko talagang bumatel. Yun lang siguro yung kung meron man. kaagating ko. Isa. Kung meron. Sa Flip Top, siguro 15 years ng Flip Top, ano ang mga pinaka milestone for you sa liga in the last 15 years? Mahirap ng tanong. Mm-hmm. Anong paka-rephrase nga? Sige. Flip natin. Sorry, Flip natanga natin. ako bigla. Nalito rin ata ako sa tanong ko. Pero parang ang point ko lang, parang 15 years na yung Flip Top. Pero ano yung mga nilulook forward mo na lang siguro ngayong... Sige, medyo interesado lang ako. Hindi ko lang nagets. Anong nagawa ng Flip Top? Anong highlights ng Flip Top sa 15 years? Pwede ngayon. Pero yun ba? yun. Actually, Yeah. yun naman. Oo. Baka lang masyadong malawak kaya baka nakaka-overwhelm. Pero baka may top of mind ka. Hindi, siguro, sa nakita ko dahil nasa Flip Top ang 15 years. Ang dami niyang binagong buhay. Sobrang dami. Hindi lang sa mga battle MCs, pati sa mga nanonood. Parang may mga nakakasalamuha ako minsan na elementary ako nanonood akong Flip Top. Parang ganun. So, one way or another, yung mga pinanonood niya, naka-impluwensya sa kanya sa mga desisyon niya sa buhay. Kaya yung naghihirap siya ngayon. Hindi, pwedeng ganun. Pwede rin kabaliktaran. Pero yun, sigurado ko naka-apekto yun sa buhay nila. Yung mga napapanood nila. Kung ano yung tama at hindi tamang gawin na kadalasan sinasabi ng mga rapper. Parang may rin sa kanila yan. May epekto sa kanila yan sa mga desisyon nila. Mm-hmm. So yung impact sa mga everyday na... Sa komunidad, sa mga tao. Parang ngayon. Medyo lutang na siya sa mga rapper, sa mga nanonood. Parang ngayon, kita na ngayon parang
ano ba yung sinabi ni Enigma dati na slam dunk contest lang raw yung flip top. Ang music raw yung totoong laro. Hindi na gano'n. Hindi na gano'n, ano? Hindi na siya side event or kung siya na siya, parte na siya ng buhay nung mga tao. Nasa mainstream consciousness na ng mga tao, no? Nasa top of mind na grabe, massive, no, itong 15 years. Ngayon ko lang naalala, men, Flip Top Festival, na-interview pala kita. Talaga? Saglit lang, pare. Nasa cellphone ko mamaya, paparinig ko sa'yo yung sagot mo. Tinanong kita nasa Flip Top Festival, nasa likod. Tapos may sinusulat akong article tungkol dun sa event. Tapos may tanong ako, tapos nirecord ko sa phone ko. Mamaya paparinig ko sa'yo. Ano yun? Kinabahan ako. Nakalimutan ko nga yung mga sagot. Nakakatawa Kailan ba yung Flip Top Festival? 2020? Bago 1 month bago mag-lockdown. Mag-lockdown. Or 3 weeks bago mag-lockdown. Alam mo nga meron akong compilation ng mga sagot nyo. Well, sana okay. Parang okay naman. Kasi medyo nagpa-flashback sa akin kasi parang medyo ganyan din yung tanong ko tungkol sa epekto ng flip top. Sa last, nung time na yon 10 years. Pero meron akong recording ng boses mo, ni Apok, ni pangalan na to? Sino yung nakalimutan ko na iba. Pero meron din ako kay Lanceta, meron din kay Batas, I think. So wala lang, gusto ko ngayong i-release minsan dito kasi nakakatawa lang siguro kung ano yung mga sagot nyo ng mga panahon na yun. Tapos paano na rin nag-evolve 5 years after. Kinabahan ako. Kaya sinabi ko rin. Matino naman mga sagot. Wala namang controversial. Sana kasi talala ko minsan, kinukulit ko lang minsan yung mga sinasabi ko Nung hindi pa uso yung yung mga short clips na alam. So ngayon, medyo mas maingat ako. baka mapunta doon. Ayan. Pero, napaba na rin kwentuhan natin. Pero, napasarap na. Pero siguro, nasa final na tayo, stages lang na, ang tanong ko lang ay kalalabas lang nung EP mo, congratulations. Thank you. Sa album mo, solid, no? Konting kwento tungkol sa album, sa naging konsepto mo, paano rin siya nabuo? Lang siya, hindi lang siya, pinagsama-samang mga, pwede ko sabing lumang kanta. Gusto ko na lang siyang mailabas na. Kumbaga, feeling ko, pakiramdam ko kailangan siyang mailabas na kasi naluluma na siya na ako lang nakikinig. So, ayun, yun lang. Mga nasulat ko nung pandemic, tsaka yung iba recent lang. Or mga hindi tapos na kanta na kailangan ko nang tapusin bigla. So, ayun. Tapos, yung beats niya, kasama ko sa trabaho yung gumawa. Lahat. Wow. Solid. Kanina, sina-sound trip ko rin kanina, papasok, lakas, men. And bakit siya? Dahil kami si Syed, siya, si Syed, gano'n? Siya, ano kasi dapat yun album, EP siya, diba? Album siya, ang title dapat, siya at ang kanyang anino. So, dahil kailangan ko na ilabas yung mga naunang putulin na rin natin siya. Tapos yung next part na lang yung anino. Oo. Then magkakabit to a full album. Yan. Tapos parang yung siya tsaka siya parang double meaning din kung gusto mong gawing double meaning. Kung gusto mo lang, parang gano'n. Ganda. Solid, no? Sa mga nanonood, umabot dito sa part ng episode natin. Sana sound tripid nyo yung EP ni Syed. And nabanggit din namin ni Arik dun sa episode namin. Grabe, sunod-sunod yung release ng Uprising, no? Alam ko, ang balita ko, may mga na rin re-release na rin na kasunod. Mga tapos na rin yung sa ibang kapatid Oo. Nabanggit din ni Arik to na sa episode yung kay Dicta, I think. Nabanggit niya rin dun sa isang event ng Flip Top. Nakausap ko rin siya. Excited na rin siyang i-release, no? So, ang saya dahil sunod-sunod ang mga battles, no? Busog na busog tayo sa mga Flip Top events na lumalabas.
Iba pa yung manonood ka ng live and then naabangan mo pa yung upload na para i-relive mo yung na yun. Parang may sarili silang may sarili silang magic May magic yung sa live, tapos may sariling magic din pag sa video mo pinanood, lalo kasama yung tropa. Panonoorin yung video. Parang magkaibang experience sila pero parehong solid. Parehong solid, kaya syempre iniimbitahan pa rin namin kayo. Maraming parating na events ang Flip Top. By this time, tapos na siguro yung Ahon 15 Day 3. Siguradong solid din yun kasi nandun yung isa sa mga posibleng makalaban. Posible lang naman ni Sayad. And may parating rin natin, I think Second Sight, parating din sa April. Tama ba? Second Sight niya ba? April 26. Yun, April 26. Bakit ko alam? Okay. Baka nakwento sa'yo. May nagkwento sa'yo. Siguro. Baka kinuwento ni someone. Abangan natin. Pero April 26 and parating pa yung mga ibang events ng Flip Top. Pero yun yung sinasabi ko na ang saya. Ang daming events, ang daming upload, sabay ang dami pang music na lumalabas galing din sa mga battle MC. So sana sa mga nanonood, bigyan nyo ng oras na pakinggan yung mga albums. Lalo na sa grupo nina Sayad, nina Barry na Uprising. I think si Keja rin, busy na rin magre-record ulit. Pero okay ka ba doon? Okay ka kay Keja? Nakikinig ka ba kay Keja? Bakit mo naman tinanong? Siyempre minsan. Hindi. Isa sa pinaka-solid na kasama sa Uprising si Keja, humingi ako minsan advice sa kanya, paano niya nagagawa yung workflow niya. Parang di siya tumitigil magsulat, hindi na-burnout. So, solid yun si Jade. Solid ba yan? Solid, sige. Palagi yan. Feeling ko yan chicken skin tsaka chicharon na tayong pampalakas niyan ni Jade. Bakit? Di ka na-gets. Wala, pag tinigyan mo yung stories niyan, pare, laging may beer at saka may pulutan. Pero medyo nag-iiba na ngayon. Nakikita ko na siya nag-workout na siya. Sige, add ko na nga siya sa Facebook para... Hindi, joke lang. Wala sa Facebook. Naka-unfollow lang ako. Nainis pala. Biro lang yan, Jade. Pero yun, abangan nyo yung mga iba pang Ikaw, may mga ibang projects ka pa bang parating? Anong gusto mo? Wala. Magtatago muna ako sa kuweba. Magtatanim ng halaman. Mag-aalaga ng hayop. Yan. Maglinis ng bahay. Yeah, maglalaro ng Magic. Hindi, lilo ako sa Magic. Tsaka sa Beyblade. Pero pag andun lang naman, daming laruan sa malapit sa bahay namin pag gusto ko na uli. Nakatabi lang sila lagi. Pero, ayun, magpapaka-ermitanyo muna ulit. Magpapahabang buhok. Mga pares kayo ni Arik, nagpapahaba rin ng buhok si Arik. Pero, salamat, men. Grabe tong usap natin. Thank you. Nangyari. Matagal ko na rin. Balentong mo ko in-invite, diba? Oo. Tsaka long time coming and isa ka sa mga pinaka nire-request talaga ng mga nanonood at nakikinig. Bakit? Kaya kasi hindi ako nakikita sa internet. Hindi ka daw nakikita sa internet. So rare, kumbaga sa Magic card, rare na card to si Sayad. Pero ang saya na medyo sikot-sikot tayo ng konti sa utak mo, marami akong narinig, na syempre mas kakapal din yung appreciation ko sa ginagawa mo, lalo ring nakaka-excite na mapanood ka ulit mag-battle at at least alam na ng mga battle MC yung creative process mo. Paano mo ginagawa? Yeah, you're welcome. You're welcome. Hindi na ako babattle kaya binigay na. O binigay na niya para daming angles na bago, daming bago. Baka Beyblade ang gamitin na angles. Okay lang. Sinasabi rin ng mga kalaro ko yan, Beyblade, yari ka, Beyblade. Beyblade, Ayun. So, salamat guys, at sana abangan nyo yung mga susunod pang episodes ng Bara-Bara. Syempre, invite ko rin kayo. Nandyan pa rin yung mga release natin na shirts. Collab with Flip Top, yung Flip Top Magingay. Nandyan yung collab natin with Keja na tunay lamang ang mananatili. Itong suot ko ngayon, meron pa with Uprising. Bibigyan ko rin si Barry nito. At
Ano pa ba? Yung mga latest release din namin ng Francis M shirts, no. Sana silipin nyo yan. Kasi, yun, may oversized tees na rin ang linya-linya. So, hanapin nyo yan sa linya-linya.ph na mag-ship kami worldwide. Siyempre, Flip Top. Note tayo at sa mga battles na live at saka online. Ingat kayong lahat. Salamat, men. Yeah, thank you. Woo!